aggravated murder at attempted murder si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Kinumpirma ni Attorney Mico Clavano, tagapagsalita ng Department of Justice, na nitong August 18, inihain ang mga kaso laban kay Teves sa Korte ng Maynila. Ipinalipat na rin sa nasabing korte ang isa pang kasong murder ni Teves noong 2019 kung saan 3 ang namatay. Hinihintay naman... Ito yan ha. Ito. Okay. August 18, nasampa na yung kaso ni Teves sa Maynila. August 18. Ito na po, hindi po ito yung tungkol sa 2019. Ito na po yung patungkol sa kay Digamo. Sa ating pagkakaunawa, naisampa na to, according to them, August 18. Ano na ngayon? August 26 na. Nakakapagtaka lang, no? Kasi ako po yung taong mahilig magbasa ng pattern. Kasi ang tao po, meron po yung habit na paulit-ulit. Diba? Halimbawa, ang isang tao ay addict, maghahanap yan at maghahanap ng droga. Diba? Ganun yun eh. Ang taong tamad, tamad talaga yan. Pag nagsipag yan, magugulat ka. Ito, wala sa pattern. Kilalang kilala natin, itong DOJ, specifically si Boying Remulla. Rene C., maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Salamat po, Rene C., sa patuloy na pagsuporta ha. Thank you, Rene C. Ayan. So, napaka-unusual. Lagi silang nagpapa-presscon. Sa katunayan, yung kaso patungkol sa 2019 at kaso sa kay Digamo ay paulit-ulit niyang inuulit-ulit na pinauulit-ulit pa. Sobrang ulit na bugbog sarado na yan sa media. Sa kaka-presscon nila. Pero hindi naman dumarating. Ang tagal dumating. Sa katunayan, noong August 18 nga lang dumating. Naintindihan nyo po. So, puro sila announcement. Kung may vlogger na Mr. Announcement, meron ding secretary super announcement, Mr. Announcement. Ito sila. Announce sila ng announce. So, nakakapagtaka lang kung kailang meron na, saka sila delayed nag-announce. Doon ako nagtataka. Anong meron? Again, August 18, yung kaso na isampa na daw, kayo lang na i-announce. At yung ganong kalaking balita, bakit hindi si Boying? Thank you, sabi Rene. Mabuhay ka, Coach Oli Pangkape. Salamat ha. Diba? Parang napaka-unusual. Wala sa pattern. Kasi sanay tayo sa galawan nila Boying ng DOJ na announce ng announce. Parating pa lang ina-announce na. Pinipress ko na agad ni Boying. Ni Secretary Boying. Eto ngayon, kung kailang nagkaroon na, saka naman walang nag-announce. Delayed in-announce, hindi pa siya nag-announce si Clabanyo. Yun lang. Kaya, medyo nakakapagtaka. Anong meron? Pansinin ninyo ha, yung paglabas ni Angelina tungkol doon sa unang patungkol dyan sa septic tank na hindi lumalabas si Katapang, sabi ko, there is something going on. Bakit si Angelina yung lumalabas, si Katapang wala? Yung pala, meron nga. Nagkaroon ng barilan. Tapos, fake news pala. Di ba? Kasi pagka merong talagang unusual, hiwalay sa pattern. Lagi yan may kasunod.
Kaya ito po aabangan natin. Ano meron? Ano kasunod nito? Bakit hindi si SOJ nag-announce agad? Bakit hindi siya nagpa-press con? Ang sabi dito, may nagkomentaryo. Bright Naria, sabi niya, Coach, sa palagay ko kaya di sila masyadong active kay Tevez kasi busy sila sa budget hearing na ma-approve. Yung pwede. Kaya ba hindi na nagpa-press con siya? No, bahala ka na dyan. Tapos na ako dyan. Unahin ko itong importante ito, budget. Budget ito eh. Oh, budgetan ng usapan. Bahala na kayo dyan kay Tevez. Pag tapos na ito sa budget, saka ako babalik kay Tevez. Ganun. O, yun ang ibig sabihin ni Bright Naria. Malupit talaga. Mukhang budget ah. Sabi ni Gemaline Garcia, fishy talaga. Oo. Pag may fishy talaga, yung nakakaamoy tayo ng amoy isda, something fishy, ika nga. Talaga namang merong kasunod. Kaya ito kaabang-abang. Tandaan nyo po, nadinig nyo dito sa channel na ito, kaabang-abang yan. May mangyayari. Abangan natin. Fishy talaga, fishy. Kasi yan, usually, pag about Tevez or Bantag, ano yan eh. Parang highlight ng career nila yan eh. Parang ano yan, parang bulagang-bulaga yan. Pero ngayon, parang parang wala lang. Kung kailan nakasampa ng kaso kay Digamo, wala lang. Pati nga sila Janice, hindi naglabasan. Correct. Kaya Rowena mapili, amoy patis. Amoy patis na apatis. Abangan natin yan, ha? Itagaan nyo sa bato. May bulagayang lalabas. Kasi unusual, wala po sa pattern yan. Yung hindi na lang siya magpa-presscon, medyo kakaiba. Ang warrant of arrest na ibababa ng korte para sa mga nabanggit na kaso. Nabatid na si Tevez ang itinuturong mastermind umano sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Digamo nitong Marso ngayong taon. Dineklara rin siyang terorista at noong August 16 ay tinanggal bilang miyembro ng Kongreso. Sabi ni Adamel, para hindi mabatikos ang milagro nila. Abangan po natin, ha? Abangan natin. Definitely, siguro kasi weekend, no? Weekend lumabas yung balita. Hindi makakasagot agad siguro sila, hindi agad nakasagot sila kung Tevez. No? Hindi ko alam kung sadya yan na weekend nilabas yung balita. Intentional ba or nagkataon lang? We don't know. Kasi siyempre, pag weekend lumabas ng balita, hindi ka kaagad makakasagot eh. May planning pa, may script movement. No? May mga ganun-ganun yan. No? Hindi muna kasi sila makasagot. No? Para hindi muna makasagot sila Tevez at makagawa ng script itong kabilang panig, itong mga habol ng habol kay Tevez. Pero antayin natin. But definitely, I'm positive sasagot po ang kampo ni Tevez patungkol dito. No, antayin natin. Possibly bukas or Monday yan. Sabi dito ni Juliesa, hindi talaga titigil sa katatan ng mga demonyo kay Sir Bantag. Yes, suporta tayo kay General Bantag. Gemaline, pagkatapos ng FIBA, posible. Nagturis lang, sabi ni Jolly Wilder. Nagturis lang si Tevez, naging terorista na. Oo nga eh. Nagturis lang, naging terorista na. Malay mo, nandito lang sa Pilipinas si Tevez. Naririnig nyo yung video, may tumoy tilaok.
Di ba? Dinig na dinig, eh, may tilaok. Hindi ko alam kung sinasadya ni Tevez yun or background yun. Hindi natin alam. Kaya lang po, kung si Tevez ay nandito lang sa Pilipinas, anong implication nun? Nakakahiya sila. Bakit, Kanyo? Isipin mo, sinabi nila nasa Timor-Leste. Yung pala ang tagal na dito sa Pilipinas. Ha? Ako hindi ko alam kung asan si Kong Tevez. Basta para sa akin, ang tingin ko wala siya sa Timor-Leste. Bakit? Kasi naghamon siya. Patunayan yung nasa Timor-Leste ako, magre-resign ako. Uuwi ako. Pag ganun katapang ang tao maghamon, I'm positive. Wala siya sa Timor-Leste. Posibleng nasa ibang bansa or posibleng nasa Pilipinas lang. Yan dalawa lang yan ang tingin ko, but definitely wala sa Timor-Leste. Dahil nga matibay yung hamon ni Tevez na hindi naman mapatunayan. Magpakita lang ng proof. Hindi nga sila nagpakita ng proof. Maliwanag pa sa sikat ng araw, wala si Tevez doon. Kasi kung andun at meron talagang yung bunganga nila ay may patunay, papakita lang nila, napakadali. Sige. Yan ang sinabi mo, ha? Usapang lalaki yan. Uuwi ka. O sige, umuwi ka ngayon. Eto ang proof. Umuwi ka. Wala, hindi nila maisampak. Hindi nila maisalampak sa pagmumuka ng media yung proof na yun. So I'm very, very positive wala sa Timor-Leste si Tevez. Kaya lang, talagang nakakahiya yan sa mukha ni SOJ, siya sambulat sa pagmumukha niya yan, kung wala nga talaga. At doon sa mga Congress na sinasabi, kaya siya sinuspinde dyan sa kanyang pagiging congressman dahil aando doon siya, humihingi siya ng asylum sa Timor-Leste. Kung wala nga siya doon, di ibig mong sabihin yung Congress natin mukha lang fake news? Napaniwala kayong lahat hindi naman lahat, yung mga naniwala. Napaniwala ang marami sa inyo dyan sa fake news ni Boying? For discussion purposes, kung wala talaga. Di ba? Ano yan? Ang tataas nyong opisyal? Halal kayo ng bayan? Congressman kayo? Nalilin lang kayo ng fake news? Anong klaseng opisyal yan? Kung nalilin lang kayo ng fake news. Kung lang naman, kaya nga maganda to kaabang-abang eh. Siguro pagkatapos ni Marcos, maybe ilalabas ni Kong Tevez kung asan siya talaga. Magpapakita siya ng proof para maipakita sa taong bayan, eto si Boying nagsinungaling, eto namang Congress pinaniwalaan yung kasinungalingan. Kung sakali lang na wala talaga sa Timor-Leste si Kong Tevez, ipapakita niya yan. Ganoon na po ang kalalabasan ng ating administrasyon. Fake news. Hindi vlogger ang fake news, kayo ang fake news. Naniwala kayo dyan, isipin mo nagtanggal ka ng isang tao dahil sa fake news. Yun po ang problema pag gumagalaw tayo ng dahil sa balita, ng hindi dahil sa pruweba. Kasi ang nangyari niyan, parang kayo na ang naghabla, kayo pa ang nagdesisyon. Nawala ang check and balance. Ganyan po ang ginawa ng Congress. Sila na yung nagreklamo, sila pa yung nagdesisyon. Ano yan? Demokrasya pa ba yan o martial law? O diktador? Kayo humusga. Hindi po pwede kasi ikaw na yung nagreklamo, ikaw pa yung nagsampa, ikaw pa yung nagdesisyon. Hindi po ganyan gumagana ang ating batas. Ano na yan? Mawawala talaga check and balance dyan. Kaya ang batas na yan, iiral lang sa politika. Pag napolitika tao, kawawa naman. Ang point lang dito, kung totoo o hindi.
Kung totoo yung sinasabi ni Tevez, ba'y dapat mag-apologize tong Congress. Hindi sila nag-iimbestiga ng ebidensya. Iniimbestigahan nila yung namarites. Okay lang yan kung sa kanto. Okay lang yan yung mga walang magawa sa buhay. Yung ang buong araw nila umiikot sa maritesan. Pero bilang public official, nakakahiya po 'yun. Nakakahiya 'yun. Kaya nga ako, sa tingin ko, baka nasa Pilipinas lang. Or nasa ibang bansa, hindi Timor-Leste. Pero malaking pakiramdam ko baka nasa Pilipinas. Baka. May tilaok eh. Ewan ko, nagpunta naman ako sa ibang bansa. Kasi meron siyang post sa Facebook, di ba? Nasa Dubai. Medyo tumagal din ako sa Dubai. Wala akong narinig na may tumitilaok sa background. Nag-Malaysia rin ako, matagal din. Cambodia, matagal din. Thailand, Guam, matagal din ako. Marami akong naikot na bansa eh. Dahil doon sa aking trabaho. Abu Dhabi. Wala akong naririnig na tilaok. Sa Pilipinas lang ako manirinig. Meron akong madalas marinig nung nasa Dubai ako tsaka sa Malaysia na may oras doon, talagang kahit madaling araw, doon sa tinutuluyan namin, pag talagang nagsamba yung nadidinig. O yun lang, pero yung tilaok ng manok, wala akong naririnig na tilaok ng manok. Ewan ko lang, baka naman ginawang background lang ni Kong Tevez, no? Hindi natin alam. Baka sadya, I really don't know. Pero mapapahiya dito. Mapapahiya dito sila Boying. Pag talaga wala siya sa Timor-Leste. At pati yung senutong sa ethics na sinasabi na yung prayer time, Gemaline, no? Itong sa ethics na sinasabi na kaya sa isa siya na suspende kasi nasa Timor-Leste siya, humingi siya ng asylum. Tapos pinauuwi siya ng pinauuwi. Kung andito lang pala. Di ba? Pati yung mga bashers nakakahiya. Umuwi ka na. Yung pala, nandito lang siya. Di ba? Ang sarap isupalpal sa pagbumuka ng mga bashers yan. Yung wala silang alam na argumento, wala silang alam na pambara, na alam nilang mali na yung pinapairal na batas. Isa lang ang sasabihin nila, ba't ka kasi hindi umuwi dito at harapin mo batas? Yung pala nandito. Ay di nakakaya sila. Pero miskin na coach, kahit nandito yung ba't di hinaharap ang batas? Bakit? May warrant of arrest ba? Anong haharapin niya? Hinaharap naman ng abogado. Nasa batas naman yun. Pwede humarap ang abogado. Huwag niyong alisin sa tao yung karapatan niya. Karapatan ng bawat isang tao na magkaroon ng abogado. Hindi ka Diyos para tanggalin niyo yung karapatan ng tao na magkaroon ng abogado. Lahat po sa Pilipinas, hindi ko alam sa ibang bansa, sa mga communist o dictator countries. Bakit? Dictator country na ba ang Pilipinas? Communist country na ba ang Pilipinas? Nanumbalik ba ang diktador? Ayan ang tanong ko sa inyo. Nanumbalik ba diktador? Sa mga bashers, nakabalik na ba diktador? Shout out Tita Edvi, maraming salamat po sa kusang loob ha. Thank you Tita Edvi sa pag-sponsor ng live na to. At sa kusang loob na patuloy na pag-sponsor. Thank you. God bless. Dito sa Kuwait, mayroon coach kasi nag-aalaga kami ng manok. Elma, may buena. Sa Kuwait, wala sa Timor-Leste. Hindi ko alam sino ba dito nakatira sa Timor-Leste. May manok ba sa Timor-Leste?
Mapapahiya sila. Pati nga, kaya inaantay ko balang araw ilalabas ni Kong Tevez kung nasan siya talaga ng mga panahong ito. At gusto ko, kunwari ito yung papel. Kunwari ito yung papel nung patunay ni Tevez. Gusto ko rin isampal sa mga bashers. Yung walang alam sabihin kundi, umuwi ka na kasi. Nandito nga siya. Pauwi ka ng pauwi, nandito nga siya eh. Wala namang warrant of arrest eh, di ba? Wala. Huwag kayong magpaka-Diyos. Pangunahan nyo na sumuko. Baka yan na naman sasabihin nyo, yung ginawa nyo kay Bantag. Sumuko ka na, wala pang warrant of arrest, susuko nyo. Ano ba kayo, Diyos? Wala pa. Sinasabi na nila kay Bantag yun, sumuko ka na. Wala pang warrant of arrest that time. Ganoon po yung mga bashers kapanatiko. Kaya alam mo, wala talagang mararating ang Pilipinas. Hindi, bigyan ko kayo magandang halimbawa. Huwag po kayong magagalit sa akin, ha? Mag-real talk po tayo. Real talk lang po. Ang Pilipino po kasi, mahilig tayo makisawsaw, mahilig tayo maging panatiko sa isang bagay. Totoo yan. Hindi ko alam kung anong nakukuha natin. But definitely, napakahilig natin dyan. Kaya nga po nagagamit tayo nung may mga konting kautakan. Halimbawa, apelyido. Basta yung apelyido na yun, okay na sa akin. Kahit anong gawin niya. Kaya yung apelyido na yun, kung may kaya medyo mautak, magagamit niya yung mga tao. By just using his surname or her surname. Kahit palpak, kahit kurakot, kahit magnanakaw, kahit batugan, kahit adik. Ganun po tayo. Tama, Gemaline. Idolatry. Nalubog tayo ng idolatry. Nalubog tayo ng pagiging panatiko. At ginagamit siya ng mga tao. Ito, real talk. Huwag po kayong magagalit. This is real talk. Hindi po ako nakikisawsaw dito kaya nga hindi ko halos binabalita. But this is real talk, please. Understand me. Pero totoo to. Tingnan mo pinagtatalunan ngayon sa media. Ano? Sino ang mas magaling? Yung TBJ, yung Eat Bulaga o yung Eat? Sabi ko pumbihira namang mga Pilipino to. Ito pinagtatalunan. Nag-aaway pa sa social media. Lintik na yan, sabi ko. Ganyan tayo kababaw. Eh, bakit? Kung gusto mo ng Eat Bulaga, di manood ka Eat Bulaga. Kung gusto mo ng Eat, manood ka ng Eat. Kung gusto mo, panoorin mo silang parehas. Kung ayaw mo, wag ka manood. Tapos. Eh, di ba? Eh, bakit pag-aawayan sa media? Hindi, mas magaling ang Eat. Mas magaling ang Eat Bulaga. Hindi, sa kanila dapat. Pambira naman yung pinagtatalunan mo. Ginagamit lang kayo ng mga vloggers, inaaraw-araw nila yan. Same thing ng mga politiko, ginagamit yung apelyido. Huwag po kayong magagalit pero katotohanan yan. Ba't kailangan natin pagtalunan yun? Anong susunod pagtatalunan natin? Sino mas masarap? Yung Big Mac na McDonald's tsaka yung Jollibee champ ng Jollibee? Ganun tayo kababaw. Pasensya na po Ganun tayo kababaw. Ganun po kapanatiko ang mga Pilipino. Ang hilig lang natin makipagtalo sa wala namang kakwenta-kwenta. Ang hilig natin pumanig sa wala namang kakwenta-kwenta. Hayaan na natin kung sino mas magaling doon, pambi. I mean, okay lang yung pansinin isang beses, pero yung gawin mong araw-araw, yun ang pinagtatalunan. Naku naman. Aroy ko naman. Parang ang daming tambay na walang magawa sa buhay na lahat na lang papatulan. Simple lang. Kung ayaw nyo nung pinapanood nyo, hindi wag nyo panuorin. Nagtataka ako dun sa mga iba Nood ng nood. Ayaw naman pala yung pinapanood. Tapos nagagalit.
Oh, so, please lang, itaasan natin yung antas natin. Huwag na yung pag-uusapan natin yung... konti na lang. Yung TBJ, tsaka Eat Bulaga, at tsaka yung Eat. Konti na lang. Kasunod niyan, talagang Big Mac at tsaka Junior Champ na pag-uusapan. Ay, nagutom tuloy ako, animal na yan. Kakain ako ng Big Mac bukas. Promise. Oh, Coach Oli, mas masarap ang Junior Champ. Baka mamaya may gumanyan sa ano, ha? Baka mamaya may yung mga manood ng replay, ganyan. Hindi, mas masarap ang Junior Champ. Wala ka talaga, ikaw vlogger ka. Wala kang kwenta. Maka-Amerikano ka kasi gusto mo Big Mac. Ba't di mo suportahan ng Pilipino? Junior Champ. Nintik na yan. Kainin ko sila dalawa parehas bukas, ha? Kakainin ko sila para tapos. Baka mamaya napagbintangan pa ako maka-Amerikano. Oh. Dalawa na sila kakainin ko. Sino pa gusto magpakain? Ay, ano pa ang pwedeng kainin? Ay, gulo, napunta tayo sa kainan. Ibahin na. Ibahin na natin. Pwede naman kasing kainin parehas eh. Wala naman nagbabawal eh. Na pag ikaw ay mga McDo, ay di ko maka-Jollibee din. Oh. Pwede magkainan. Ganun din, pwede mo panuorin parehas. Diba? May remote na. Ano ba yung TV mo? Yung TV namin nung panahon ko na from sofa, lalakad ka ron, nilili. Tak, 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 tak. Channel, tatanin mo pang ganun. Tak, tapos, pag ayaw pa malabo yung signal, pag TV, kakalampagin mo pa ng ganun. Oo. Yan, oh. Tapos upo ka ulit. O, patalastas. Lapit ka. Tak, 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 tak. Pa. Gawin mo, bili ka ng TV, split screen, magkaiba. O, tapos ang usapan, pinagtatalunan nyo niya pa, animal na yan. Split screen na ngayon, panuorin nyo lahat. Pinahihirap nyo yung problema. Ako, ayoko lang talaga mag-Jollibee. Napunta tayo sa Jollibee. Ayoko lang mag-Jollibee kasi weekend lang ako nakakalabas. Pag weekend, lintik ang pila sa Jollibee. Oo. Kaya ako, kahit hindi social na tao, sa social ako kumakain kasi walang pila. No. Pagka weekday, ayan, pwede. Kaya lang wala. Pila ang Jollibee. Sasakit ang likod ko, hindi ako makatayo ng matagal. Kaya nga pagka nakapunta ako sa mall ng weekday, nagmamang inasal ako. Kasi isa pa yung mga anisal. Ang haba ng pila. Ba't ba tayo napunta dyan? Balik tayo. Hindi kasi, naiinis ako yung mga political vlogger, naging TBJ, pambira. Makakuha lang, cancer talaga yung cancer talaga yung views na yan. For the sake of views. Pagtalunan. Hindi, bukas, pag walang pila talaga. Junior Champ. Hindi, yung Champ na mismo. Champ tsaka Big Mac. Tapos usapan. O, tuloy! The next performance will start momentarily.